kalwalhatian ay tanging sa ating nag-iisang Diyos lamang, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Isang pagbati po sa ating kagalang-galang at minamahal na Evangelista Wilmer Estrada Almeida, the end-time prophet of God, at pag-alaala po sa turo at aral ng ating minamahal at ginagalang assistant pastor, ang ating Mama Dear. Sa mga beloved children, magandang umaga po o tanghali na sa inyong lahat. Sa mga preacher, ordained preacher sa outreach ng Rosario, magandang tanghali na rin po. Ganun po sa inyo. Dear brethren, my brothers and sisters, praise the Lord po. Pasalamat, batiin ko lang muna po kayo ng happy 28th year church anniversary dito po sa Rosario. Pinagpala po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagat sa dakilang himala, patuloy po tayong pinalalago, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Una't higit kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang ako ay napabilang sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating mga beloved parents in the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, nais kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon una. Pangalawa na pala, na nakarating kami ng maluhal dito sa Rosario, Batangas. We drove all the way from Novaliches sa pag-iingat ng ating minamahal at ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. I'm with my family, kaya maraming salamat. Pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat sa aming pagbiyahe. Pinapasalamatan ko, pinupuri ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga dakilang himala na ginawa niya sa aming buhay. Una tigit na king paraan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang sakit ng aking beloved nanay na tunay na sabi ng doktor, pag hindi na operahan yan, in due time, in 6 months time, mamamatay yung nanay mo. Subalit talagang nangangailangan ng malaking halaga. Dumating yung pagkakataon talagang sabi naming pamilya, ipagpasa Diyos na lang natin. Tunay talaga ang Diyos tumutugon ng mga panalangin, mga minamahal. Ginamit ang isang kapatiran, sa madaling salita, umatin yung beloved mother ko, nagpabautismo, yung walang operasyon na nangyari, yung buhay niya na 6 months, umabot po ng 17 years. Puri ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. At mga pagkakataong yan, yung beloved father ko, talaga rin namang talamak sa pag-inom. At nung siya'y mabautismo, napabilang sa gawain ito, binago at naging payapa ang aming tahanan. Puri ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dumating na rin po yung pagkakataon na ako ning tinawag. Mga minamahal, lumaki po kami sa Maynila at laking sarat sa yaman. Sa katunayan sa murang edad, mga minamahal, natuto po akong magtinda ng dyaryo sa lansangan. Ganyan po kahirap yung buhay namin noon, mga minamahal. At patuloy sa pamumuhay, nagbinata, natuto po akong gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot at bisyo sa mga barkada. Talagang hindi na po talaga malaman kung saan ako pupunta sa mga pagkakataong yun. Sapagat nais kong magbago, ngunit wala akong kapangyarihan baguhin ang sarili ko hanggang sa dumating ang pagkakataon na ako naman ang tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Inalis lahat ng aking masamang bisyo. Pinalaya ako sa aking paggamit ng pinagbabawal na gamot. Binago ang aking buhay, mga minamahal. Kung kaya nga sa mga kapatid natin, bago pa lang sa gawain ito, magpatuloy lamang po kayo sa mga bisita. Kung may karamdaman kayo, may problema, wala kayong halaga o wala pinansyal na pangsuporta, dumalo kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Gagalingan yung karamdaman, lulutasin ang inyong mga problema. Nagpatuloy po ako sa pagdalo, sa gawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at hindi nagtagal. Akala ko sapat na yung baguhin lang ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking masamang bisyo. Sabalit, bago mag-isang taon, pinasampa ko ng ating pinakamamahal na Panginoon sa barko, binigyan ako magandang trabaho na akala ko noon hindi ako magkakaroon ng pagkakataon makapunta sa bayong dagat sapagkat alipin nga ako ng bisyo pagkat talaga namang saan ako nakararating ng mga panahong yon. Subalit puri ng pinakamamahal na Panginoong Jesus ng mga pagkakataong yon sa kanyang himala sa unang panalangin ng minamahal at ginagalang at aking mahal na pastor, nagkaroon ako ng pagkakataon makapagtrabaho sa ibayong dagat at sa barko. Puri ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya
to make the story short, that's what I mean. Yung patuloy kong pagdalo, 1987 ako nadalo, na-save sa gawain ito, mga minamahal. Walang tahanan, walang sasakyan. Talagang naghihirap sa balit ngayon, purihin ang pinakamamahal na Panginoon sa patuloy yung paglilingkod. Nagkaroon ako ng sariling tahanan, nagkaroon ako ng sariling sasakyan. Dito na rin ako binigyan ng pinakamamahal na Panginoon ng pamilya na sa inyong kalaman, isa rin choir na talagang ginamit din o pinakitaan din ng himala ng ating pinakamahal na Panginoon sapagkat isa pala siya sa choir na naipit sa crossfire noong 1986 between rebel soldiers at saka government soldiers sa Channel 4. Sa patotoo niya, mga minamahal, yung bala tumatama lang sa kanilang katawan, sa kanyang buhok, pinapagpag lang nila. Grupo sila ng Finest Choir, mga minamahal, talagang ganun kahimala, ganun mapagpala, ganun magingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon, mga minamahal, sabi ng dakilang Diyos, kung patuloy kayo maglilingkod, susunod sa aking kalooban, pagpapalain ko kayo mula sa henerasyon hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mga minamahal, nagbali sa second generation po ako sa pag-una yung aking mga minamahal na magulang sa laman. At ako po, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon, retired na po ako sa pagbabarko. At kung iisipin talaga, paano ako mabubuhay sa balit, tapat ang pangako na ating pinakamamahal na Panginoon. Ginagamit naman na aking mga minamahal na anak talaga para sa patuloy pagbibigay ng aming mga pangangailangan. Ang isa po talagang pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon nasa Saudi, ginagamit bilang flight stewardess. At saka yung isa po yung panganay namin, mga minamahal, nag-exit na rin po. Talagang ang pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon talagang hindi mabilang. Sa mga pag-iingat, mga minamahal, marami talagang karanasan na kung iisa-isahin. Kulang ang isang araw, kulang ang oras natin. Subalit, let me mention one, mga minamahal, doon sa pagbabarko ko, isang matinding aksidente yung naganap na tunay na iniwasan ng lahat ng mga seaman na kung saan, mga minamahal, napitikan po ako ng lubid ng barko habang nag-release kami ng lubid. Hinampas po ako talaga nag-stretch po bali yung lubid. Hinampas ako sa mga tubo sa gilid. Mga minamahal, talagang sa madaling salita, bagsak ako, binaba ako ng barko. Katulad ng ibang kumpanya na second mate, nung mangyari yun, binaba siya ng barko, patay, kumbaga talaga kasi hindi po naman siya atin na Kristiyano pa, ibig sabihin, mga minamahal, sa ibang gawain siya, talagang inuwi siya, mga minamahal, kahabag-habag ang kanyang kalagayan. Subalit ang inyong likod, katulad ng nangyari sa kanya, nandito pa sa inyo, nagpapatotoo, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang kabutihan sa bawat pangyayari sa buhay ko. Maraming salamat po, pinakamamahal na Panginoon, sa mga pagpapalang pinansyal, material, pisikal, lalo tigit sa spiritual. Purihin ka, pinakamamahal at pinakamamahal na Panginoon, sa ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.